Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 1, Week 3. Ang ating paksa ay Kwentong Kababalaghan, Pang-abay na Panalungat, Graphics, Illustrations. Teksto basa. Basahin ng tekstong ang magkaibigang Judy at Eliza ni Andeline R. Tahanlangit. Ang magkaibigang Judy at Eliza ni Andeline R. Tahanlangit. Matalik na magkaibigan sina Judy at Eliza. Magkasing edad sila sa gulang na 11. Kapwa sila mag-aaral sa ika-5 baitang. Mas matangkad at mas payat si Judy kaysa kay Eliza. Di hamak na masinop naman si Eliza kaysa kay Judy. Di gaanong ngumingiti si Judy sa mga kaklase niya, kaya palagi siyang pinapayuhan ni Eliza na maging palakaibigan. Sa kabila ng kaibahan ng kanilang ugali, ay nanatiling matatag ang pagkakaibigan ng dalawa. Lagi silang handang dumamay sa isa't isa sa anumang problemang dumarating. Magkasing tapang nilang hinaharap ang anumang sitwasyon. Naniniwala silang dalawa na mas masaya ang buhay kung may kaibigang tunay, kaya't patuloy ang pananalig nila sa Poong May Kapal na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sino ang matalik na magkaibigan? Anong mga katangian ang taglay ng magkaibigan? Mayroon ka rin bang kaibigan? Paano mo siya pinapayuhan? Bakit mahalagang magkasundo ang magkakaibigan? Sa paanong paraan mo hinaharap ang mga pagsubok na iyong nararanasan? Tala pang-uri. Balikan at basahing muli ang tekstong ang magkaibigang Judy at Eliza. Itala ang mga pang-uring pahambing na ginamit dito. Narito ang maaaring maging kasagutan. Mas matangkad, mas payat, masinop, di gaanong ngumingiti. Photo essay. Gamit ang sumusunod na larawan, bumuo ng isang kwentong nagsasalaysay o naglalahad. Opinyon. Batay sa mga ibinahaging kwento, ilahad ang pagkakaiba ng pagsalaysay at paglalahad. Ang pagsasalaysay ay pagkukwento ng mga pangyayari na maaaring tunay o likhang isip. Layunin nito ang magkwento ng karanasan, kasaysayan o kwento ng buhay ng mga tauhan, karaniwang may simula, gitna at wakas. Halimbawa, ang magkaibigang Judy at Eliza. Ito ay isang salaysay ng pagkakaibigan. Ang paglalahad naman ay pagpapaliwanag ng impormasyon o kaalaman sa malinaw at maayos na paraan. Wala itong tauhan o banghay tulad ng kwento at layunin nitong magbigay linaw o magturo ng isang paksa. Halimbawa, pagtuturo kung paano gumamit ng Microsoft Publisher. Ang pagsasalaysay ay kwento o naratibo. Ang paglalahad ay paliwanag o impormasyon. Talas salita. Punan ng wastong letra upang mabuo ang kahulugan ng salitang initiman at may salungguhit. Gamitin ito sa makabuluhang pangungusap. Sa isang liblib na nayon, napadpad ang pamilya Ortiz. Tama! Ang salita ay tago. Nagdasal ng taimtim ang mag-asawa. Tapat. Isang taong may malalaking pakpak, mahahaba ang mga kuko, may matutulis na pangil, at pulang-pula ang dalawang mata, ang siyang lumilikha ng ingay tuwing gabi. Gumagawa. Labis na takot ang namayani sa dibdib ng mag-asawang Carlo at Celia. Nangibabaw.
Matapos magpasalamat kay Aling Mameng ay nagmamadali silang umuwi at naghanda para sa pagsalakay muli ng nasabing nilalang. Paglusob. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, akdang naratibo, kwentong kababalaghan. Tekstong naratibo. Ito ay pasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan, nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan ng may maayos na pagkakasunod-sunod mula sa simula hanggang katapusan. Pangunahing layunin ng ganitong uri ng teksto ang makapagsalaysay ng mga pangyayaring nakapagbibigay aliw o nakapagpapanatili ng interes. Gayon din naman, ang naratibo ay nakapagtuturo ng kabutihang asal, mahalagang aral at mga pagpapahalagang pangkatauhan tulad ng kahalagahan ng pagiging mabuti at tapat na ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay laban sa kabutihan. Ang kasipagan at pagtsatsaga ay nagdudulot ng tagumpay at iba pa. Ang mga mambabasa ay direktang isinasama ng manunulat sa isang tekstong naratibo at nagiging saksi sa mga pangyayaring kanyang isinasalaysay. May iba't ibang uri ng naratibo tulad ng maikling kwento, nobela, kwentong bayan, mitolohiya, alamat, tulang pasalaysay tulad ng epiko, dula, mga kwento ng kababalaghan, anekdota, parabola, science fiction, at iba pa. Iba't ibang uri ito, subalit may iisang pagkakapareho ang bawat isa'y nagkukwento. Kwentong kababalaghan. Pinag-uusapan ang mga salaysayang hindi kapani-paniwala. Kwentong basa. Basahin ang isang halimbawa ng kwentong kababalaghang pinamagatang Ingay sa Bubong ni Dr. Andelaine R. Tahanlangit. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na kaugnay sa kwento. Ingay sa Bubong ni Andelaine R. Tahanlangit. Sa isang liblib na nayon, napadpad ang pamilya Ortiz. Galing sila sa malayong lalawigan at naisipang lumipat ng ibang lugar. 4 ang anak ng mag-asawang Caryo at Celia, sina Domeng, Ben, Katia at Susie. 8 buwang buntis si Celia sa panlimang anak nila ni Caryo. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-anak, naalimpungatan si Celia nang may marinig siya sa bandang bubungan nila na parang mga pakpak na pumapagaspas. Dali-dali niyang ginising si Caryo. Caryo! Caryo! Gumising ka dali, parang may kung ano sa ibabaw ng bubong natin. Gising ni Celia kay Caryo. Pupungas-pungas pang bumangon si Caryo at pinakinggan ang ingay. Takot na takot ang mag-asawa at hindi na muna ginising ang mga anak na mahimbing ang pagkakatulog. Nagsindi ng kandila si Celia sa altar at nagdasal silang mag-asawa ng taimtim at napagdesisyonang huwag lumabas ng bahay. Unti-unti namang humina ang ingay hanggang sa tumahimik ng muli ang paligid. Hindi na nakatulog muli ang mag-asawa hanggang mag-umaga. Kinabukasan ay nagtanong sa mga kapitbahay ang mag-asawa kung mayroon din ba silang narinig na ingay kagabi. Naku, bago kasi kayo rito sa lugar namin, kaya hindi nyo alam ang usap-usapan dito. Sagot ng napagtanungan nilang si Aling Mameng. Ano po bang mayroon dito sa lugar nyo? Natatakot po ako sa isang buwan ay kabuwanan ko na. Nahihintakutang turan ni Celia. Ayon sa ilang mga nakakita, isang taong may malalaking pakpak, mahaba ang mga kuko, may matutulis na pangil at pulang-pula ang 2 mata ang siyang lumilikha ng ingay tuwing gabi. At ang pinupuntirya ay ang mga bago dito sa lugar, lalo't higit ang mga buntis. Kwento ni Aling Mameng. Labis na takot ang namayani sa dibdib ng mag-asawang Caryo at Celia. Matapos magpasalamat kay Aling Mameng ay nagmamadali silang umuwi at naghanda
para sa pagsalakay muli ng nasabing nilalang. Sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan ay sina Carlo, Celia, ang kanilang mga anak na sina Domeng, Ben, Katia at Susie. At ang kapitbahay na si Aling Mameng. Anong narinig nilang lumilikha ng ingay sa bubong? Parang pakpak na pumapagaspas ang narinig ni Celia sa bubong na ayon sa mga usap-usapan ay nililikha ng isang nilalang na may pakpak, mahabang kuko, matutulis na pangil at pulang mata. Gaano katotoo ang ganoong uri ng nilalang? Patunayan. Ang ganitong uri ng nilalang ay bahagi lamang ng mga kwentong kababalaghan at alamat sa ating kultura. Wala itong matibay na ebidensya sa siyensa kaya't ito ay di mapatunayan sa tunay na buhay. Ngunit bahagi ito ng panitikan at paniniwala ng mga tao sa ilang lugar. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ng mag-asawa na umuwi at maghanda? Oo, tama ang ginawa nila. Sa gitna ng takot at panganib, mas mabuting maging handa at magdasal kaysa maging pabaya. Kung kayo ang nasa kwento, ano ang gagawin nyo? Magiging maingat din ako tulad ng mag-asawa. Magtatanong ako sa mga kapitbahay, mananalangin at hihingi ng tulong sa mga may alam sa lugar. Para sa inyong pinatnubayang pagsasanay, bigay pamagat. Basahin ang isang kwentong kababalaghan ni Dr. Andeline R. Tahanlangit. Bigyan ito ng angkop na pamagat. Noong unang panahon, sa Baryo Maligalig ay may isang babaeng dayo na lubhang kinatatakutan ng mamamayan doon. Mula kasi nang dumating ang nasabing babae ay sunod-sunod nang nawawala ang mga bata sa kanilang lugar. Siya si Melba. Mahaba ang kanyang buhok na halos sumayad na sa lupa. Lagi siyang nakasuot ng itim na damit at mahabang palda na umaabot hanggang sakong. Lagi itong nakayuko kapag nakakasalubong ng sinuman sa daan. Isang hapon, habang naghihintay si Aling Nena sa paglabas sa paaralan ng kanyang anak na si Nonoy, ay may narinig siyang komosyon sa hindi kalayuan. "Ang anak ko! Ibalik mo ang anak ko!" Ang palahaw ni Aling Berta. Nagmamadaling lumapit si Aling Nena upang malaman kung ano ang nangyari sa anak ng kanyang kumaring Berta. "Anong nangyari, Maring Berta? Anong nangyari sa inaanak kong si Betty?" Agad na tanong ni Aling Nena. "Kitang-kita ko si Melba. Kinaladkad niya at isinakay sa puting sasakyan si Betty ko. Hinabol ko sila pero hindi ko na sila naabutan. Ang anak ko! Ang kaawa-awang anak ko!" Ang humahagulgol na sagot ni Aling Berta. Walang masabi si Aling Nena para maibsan ang sakit na nararamdaman ng kanyang kumare sa mga sandaling iyon. Tanging mahigpit na yakap lamang sa kanyang kumare ang kanyang nagawa. Mula noon ay hindi na nagpakita sa kanilang lugar si Melba. Lumipas ang 2 araw at may balitang natanggap ang mamamayan ng baryo, Maligalig, na may mga bangkay na natagpuan sa may tabi ng ilog. Nagpunta ang magkumaring Berta at Nena sa sinasabing lugar. "Betty ko! Anak ko!" Agad na pumalahaw ng iyak si Aling Berta nang makilala niyang anak niya ang isa sa mga bangkay na naroon. Lubhang kalunos-lunos ang sinapit na mga biktima. Lahat sila ay wakwak ang tiyan at wala ng mga lamang loob. Halos masiraan ng bait si Aling Berta sa nangyari sa kanyang anak na si Betty. Nakalulunos, pakinggan ang mga palahaw ng pagdadalamhati ng magulang ng mga batang biktima. Nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa kapulisan at sa media upang mabigyang babala ang lahat sa nangyari sa kanilang lugar. Mula noon ay mas naging maingat na ang magulang sa kanilang mga anak. Maging ang kanilang lokal na pamahalaan ay pinaigting ang seguridad sa bawat mamamayan. Naniniwala silang hindi na mauulit ang ganoong pangyayari basta't laging handa.
Sino ang mga tauhan sa kwentong binasa? Anong suliranin ang namayani sa kwento? Paano sinolusyonan ang nasabing suliranin? Tama ba ang ginawa ng lokal na pamahalaan nila na makipag-ugnayan sa kapulisan at sa media? Kung ikaw ang tauhan sa kwento, anong gagawin mo? Dumako tayo sa multimedia. Ano ang multimedia? Multimedia ay simpleng maramihang anyo ng media na pinagsama-sama. Ano ang mga elemento ng multimedia presentation? Text, graphics, larawan, tunog, animation, video, interactivities. Ang multimedia presentation ay isang standalone na presentasyon na kinabibilangan ng impormasyong ipinakita sa mga slide, video, o digital na representasyon at may kasamang tunog na maaaring isang salaysay, musika, o sound effect. Pili pick no. Pagmasdang mabuti ang mga larawan at isulat sa kwaderno kung ano ang nakikita sa bawat larawan. Para sa unang larawan, ito ay maaaring vase o dalawang mukha. Sumunod na larawan. Puno o pwede ring leon. Pangatlong larawan. Sirena o salitang love. Sumunod. Batang babae o matandang babae. Sumunod na larawan. Sanggol, puno, o maaaring mag-asawa. Para sa inyong pangkatang gawain, hahatiin ang inyong klase sa dalawang pangkat. Iskit mo, show mo. Bawat pangkat ay bubuo ng iskit na sumasalamin sa paniniwala ng mga Pilipino batay sa sumusunod na mga sitwasyon. Unang pangkat, namatayan ka ng mahal sa buhay. Ikalawang pangkat, lumipat ang inyong pamilya sa bago ninyong bahay. Narito ang pamantayan sa pagmamarka ng iskit. Explain. Ipaliwanag ang mensaheng nais iparating ng larawan. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb the tree. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, pang-abay na panang-ayon. Pang-abay, bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang pang-abay at pang-uri ay kapwa mga salitang naglalarawan. Ang pang-uri ay naglalarawan ng mga pangalan at panghalip, samantalang ang pang-abay ay naglalarawan hindi lamang ng mga pandiwa, gayon din sa mga pang-uri at kapwa nito pang-abay. Narito ang mga uri ng pang-abay. Pamanahon. Ang pang-abay kapag nagsasaad ng panahong ikinaganap ng bagay o gawaing sinasabi ng pandiwa. Halimbawa, tuwing gabi ay nagbabasa kami ng asawa ko ng Biblia. Panlunan. Ang pang-abay kapag nagsasaad ng lunan o puok na pinangyarihan ng kilos. Halimbawa, itinuturo sa paaralan ang kagandahang asal. Pamaraan. Ang pang-abay kapag nagsasaad ng paraan ng pagkakaganap ng kilos. Halimbawa, malinaw magsalita ang aming guro. Panulad. Ang pang-abay na nagsasaad ng paghahambing. Halimbawa, lalong nauunawaan ang mga aralin kung pag-aaralan ito. Panggaano. Ang pang-abay na nagsasaad ng dami, sukat o timbang. Halimbawa, hustong sumunod tayo sa mga panuntunan ng paaralan. Pang-agam. Ang pang-abay kapag nagsasaad ng pag-aalinlangan o di katiyakan. Tinatawag din itong pang-abay panubali.
Halimbawa, siguro'y magbabago na siya. Panang-ayon ay pang-abay na nagsasaad ng pagpayag o pagsang-ayon. Halimbawa, totoong mahirap mag-aral. Pananggi ay pang-abay na nagsasaad ng patanggi o di pagtanggap o pagbabawal. Halimbawa, hindi bumabagsak ang batang masipag. Panunuran ay pang-abay na nagsasaad ng pagkakasunod-sunod. Halimbawa, kahuli-hulihang tinawag ng guro ang batang walang takda. Pamitagan ay pang-abay na nagpapahayag ng paggalang. Halimbawa, opo, tapos na po ang gawain ko. Panuring ay pang-abay na nagpapahayag ng pagtanaw ng utang na loob. Halimbawa, maraming salamat at tinulungan mo ako. Ang pang-abay na panang-ayon ay isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon sa salitang kilos, pandiwa, pang-uri o sa kapwa pang-abay sa pangungusap. Ginagamit ito upang sumang-ayon o tanggapin ang sinasabi ng kausap. Ito ay ginagamitan ng mga panandang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre, sige, tiyak, walang duda, at sigurado. Narito ang mga halimbawa ng pang-abay na panang-ayon sa pangungusap. Siguradong galit na naman si nanay dahil ginabi ako sa pag-uwi. Sa paghina ng ekonomiya ay tiyak na maraming mawawalan ng trabaho. Tunay na mahusay umawit si Celia. Oo, magaling na doktor ang kaibigan ko. Talagang mapaparami ka ng kain kapag sinigang ang ulam. Denotasyon at konotasyon. Denotasyon, tumutukoy sa formal at literal na kahulugan ng isang salita. Ito ang pangunahing kahulugan na matatagpuan sa diksyonaryo. Ito ay isang paglalarawan o pagsasaad ng isang bagay ng direkta at walang ibang kahulugan o implikasyon. Ito ay masistemang pagtukoy ng isang salita sa kanyang orihinal na kahulugan. Halimbawa, ang salitang rosas ay tumutukoy sa isang uri ng halaman na may mga bulaklak na kulay pula o iba pang kulay. Konotasyon naman, ito ay tumutukoy sa mga dagdag na kahulugan o implikasyon ng isang salita. Ito ay ang mga emosyonal, sosyal o kultural na konsepto na nauugnay sa isang salita. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang pag-unawa at interpretasyon batay sa konteksto ng paggamit nito. Halimbawa, ang salitang rosas ay maaaring magdulot ng konotasyon ng pag-ibig, romantikong relasyon o pagmamahal. Narito ang ilang halimbawa upang mas maunawaan ang pagkakaiba ng denotasyon at konotasyon. Salitang araw. Denotasyon, isang bituing pinalilibutan ng mga planeta na nagbibigay ilaw sa mundo. Konotasyon, liwanag o positibong pag-asa. Sisiw, isang uri ng manok na nasa unang yugto ng buhay. Konotasyon, pagiging mahina, madali at kabataan. Tahanan, isang lugar kung saan nakatira ang isang tao o pamilya. Konotasyon, punong-puno ng pagmamahal, kaligtasan at pagkakaisa. Ating basahin ang tulang pinamagatang Pilipino Ako. Pagiging Pilipino'y nararapat lamang ipagmalaki. Tunay na may malasakit at hindi makasarili. Handang tumulong sa kapwa anumang sandali. Talagang dumaramay at kumakandili. Maraming pagkakataong ating nasaksihan sa mga unos at trahedyang ating naranasan sa pandemya, kalamidad o bagyong dumaan, tiyak ang pagtulong sa mga nangangailangan. Sadyang bahagi na ng ating kultura ang pagdadamayan sa bawat isa. Walang dudang sasaklolo kapag nagkaaberya,
kahit nga kung minsay sila itong kinakapos na. Ganyan ang mga Pilipino, hindi mapag-imbot, sa tahanay nag-uumapaw ang pagmamahalang lubos. Kaya naman kitang-kita sa bawat salita at kilos at ang sentro ng ating buhay ay ang Panginoong Diyos. Para sa gabay ng mga tanong, anong katangian ng mga Pilipino ang nabanggit sa tula? Mula sa tula, paano ipinamamalas ang katangiang ito ng mga Pilipino? Dapat nga bang ipagmalaki ang pagiging Pilipino? Patunayan. Bilang isang mag-aaral, paano mo ipinakikita ang magagandang katangian bilang isang Pilipino? Gaano kahalaga na maging sentro ng ating buhay ang ating Panginoong Diyos? Hanay pang-abay. Ihanay ang mga pang-abay na panang-ayon na ginamit sa tula. Pang-abay na panang-ayon. Tukoy konotasyon. Isulat sa patlang ang letra sa hanay B na may katumbas na konotasyong kahulugan ng mga salita na nasa hanay A. Para sa hanay A, kalapati, pusang itim, ahas, buwaya, bahaghari. Hanay B, mga agaw, taksil, pag-asa, kapayapaan, kamalasan, katiwalian. Narito ang mga tamang sagot. Tala pang-abay. Magtala ng 5 pangungusap na ginagamitan ng pang-abay na panang-ayon. Tula review. Basahing muli ang tulang pinamagatang Pilipino Ako ni Dr. Andelaine R. Tahanlangit. Bumuo ng tekstong naratibo na may layong naglalahad o nagsasalaysay na binubuo ng 10 hanggang 20 pangungusap na ginagamitan ng mga pang-abay na panang-ayon. Paghambingin. Basahing muli ang kwentong kababalaghang pinamagatang Ingay sa Bubong at ang kwentong kababalaghang Binigyan ng Pamagat. Ihambing ang 2 kwento gamit ang Venn diagram. Isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng 2 kwento. Para sa Ingay sa Bubong, tumatalakay sa karanasang kababalaghan sa bubong ng bahay. Nasa anyo ng pangyayaring hindi pa tiyak kung totoo. Walang nawawala o nasasaktan. Nakatuon sa takot ng mag-asawang Karyo at Celia. Nagtapos sa paghahanda at pag-iwas sa panganib. Para sa kwentong walang pamagat, may konkretong biktima at trahedya, mga nawawalang bata. May malinaw na kontrabida o nilalang, si Melba. May namatay at sinapit na karumal-dumal ang mga bata. Lumampas sa takot, umabot sa trahedya at aksyon ng komunidad. May investigasyon, babala at hakbang ng pamahalaan. At para sa kanilang pagkakatulad, kwentong kababalaghan na may misteryosong nilalang. Nasa liblib o baryong lugar ang tagpuan. May babae o ina na pangunahing nakaranas ng pangyayari. Nagdulot ng labis na takot sa mga tauhan. Nagbigay babala at aral sa mga mamamayan. Nagsisilbing paalala na maging alerto at handa sa panganib. Katalangian. Magtala ng mga katangiang taglay ng isang kwentong kababalaghan. Narito ang maaaring maging kasagutan. May misteryosong nilalang o pangyayari. Nagbibigay ng takot o kilabot sa mambabasa. May tagpo ang madilim o liblib na lugar. May aral o babala sa mga mambabasa. Ibigay ang konotasyon at denotasyong kahulugan ng sumusunod na mga salita para sa inyong pagsusulit. Bola. Kawayan. Gintong kutsara. Itim. Nagpantay ang paa. Narito ang mga tamang sagot.
Isulat sapat lang ang wastong sagot. Pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan, nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan nang may maayos na pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. A. Informatibo. B. Naratibo. C. Persuasive. Bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa nito. A. Pang-abay. B. Panghalip. C. Pangngalan. Isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon sa pandiwa, pang-uri o sa kapwa pang-abay sa pangungusap, pamanahon, pamaraan o panang-ayon. Tumutukoy sa formal at literal na kahulugan ng isang salita. Denotasyon, konotasyon, multimedia. Tumutukoy sa mga dagdag na kahulugan o implikasyon ng isang salita. Denotasyon, konotasyon o multimedia. Narito ang mga tamang sagot.